Hi guys. Actually hindi ko alam paano ko sisimulan, paano ko sasabihin, paano paano ko ipaliwanag. Hindi ko talaga alam. Parang ayaw kong tapusin, parang ayaw ko ring umasa. So, sa dami na ng pinaghirapan namin na mag-ina, kasama si Daddy sa pagbablog namin, hindi ko na alam paano, ano pang, wala nothing, no? So, parang nakakapagod na. So, gusto ko lang sanang, nalulungkot ako, sobra. Bakit? Sorry guys, kasi nalulungkot kami. Nalulungkot ako. Lalo na ako, kasi ako yung pinaka naghirap. Actually guys, kaya nagsimula kaming mag-vlog dahil kay Daddy nung pandemic. Kukwento ko muna bago tayo mag-declare, bago ko i-announce kung ano yung naging decision ko ngayon. So, ayun na nga, nung pandemic, si Daddy paputol-putol na yung pasok niya sa trabaho nung time na yun, hanggang sa natanggal na siya sa pinapasukan niyang company. So, sinabihan niya ako na bakit hindi ako mag-vlog, i-try ko daw kasi napag-alaman niya na marami daw kumikita sa pagbablog. So, una kinokontra ko siya. Sabi ko, wala akong hilig. Wala akong hilig. Tsaka ano naman iba-vlog ko? Sabi ko, nasa loob lang ako ng bahay. Sabi niya, yung mga ginagawa mo dito sa loob ng bahay, kasama mga bata, magkukwento ka lang, kung ano-ano. Nung una, yun na nga, sabi ko, ayoko. Tapos, nung nag-try ako, kasi wala akong ideya. Wala akong alam paano, wala akong account, wala akong YouTube channel, walang ganon. So, nagpaturo ako na sa anak ko. Nagpaturo ako paano gumawa ng YouTube channel. Yun. Tapos, nanood kami ng tutorial kung paano magsimula, paano. Tapos, ayun, nag-upload ako. Tapos, wala talaga nung nag-start kami. Wala talaga, syempre. Lalo na kung baguhan ka. Huyok ka sa kanila, di ba? Pero, nagsipag, kahit pa paano, syempre, kailangan mong gumastos nung time na yun, pandemic, wala kami wifi. So, nag-load ako, tapos may time pa na nakikiconnect ako sa kapitbahay namin. Tapos, nagbibigay ako ng share sa bayad sa wifi nila. Tapos, basta marami akong pinagdaanan. Marami kaming pinagdaanan. Kasama ko mga anak ko sa vlog. Hanggang sa umabot sa na-hack yung FB page ko na kapangalan ng YouTube channel ko. Tapos sa YouTube channel nung kalagitnaan, magmula nung umpisa hanggang ngayon, sa kalagitnaan noon, parang medyo lumakas sa YouTube ko kasi nagla-live ako, marami sumusuporta sa akin kahit papaano. Meron mga friends natin na nakilala natin sa YouTube. Nag-a-attend ako ng mga live sa YouTube. Nakikipag-anuhan ako sa YouTube, yung kapag nag-attend ka ng live, pag may nag-live sa YouTube na nagpapaangat, ayun, sumasali ako sa ganun. Basta maraming but then ito na nga guys, wala sobrang nalulungkot ako. Ako man ay nahihirapan ako. Okay, doon muna tayo sa part na nung na-hack. Sobrang iyak ko noon, umiiyak ako kasi naawa ako sa mga anak ko dahil
sila yung mga kasama ko sa sa pagba-vlog. So hindi ko alam kung paano ko explain sa kanila na nahack, wala na tayong pag-asa, parang ganun kasi yun na yung nasa isip ko, wala ng pag-asa. So, napakarami ko nang ginawang paraan, marami akong hiningan ng tulong. May tumulong sa akin, lalo-lalo na shoutout kay Nemarski Kanatus, yun. Tinulungan niya ako, but hindi namin na nahabol. Kumbaga, magaling talaga. Mga ibang lahi yung nang-hack sa akin. Ayoko magsabi kasi hindi ako sure. Basta ibang lahi. Tapos, hindi ko alam nung time na yon. Hindi ko alam paano i-explain sa mga anak ko. Kasi, alam ko masasaktan sila. Kasi nasaktan na ako eh. Alam kong naiiyak ako. Alam kong kapag nalaman nila na nasasaktan ako, alam kong masasaktan din sila. Ate, Mia ka? So, ayun na nga. And then, so, pinalipas ko na lang yun, gumawa ako ng ibang account. Gumawa ako ng ibang FB account. FB page, yun. Gumawa ako nun. Gumawa ako ng bago, yung Mamu Tata and Family Vlog, yun. Sa akin yun. Baka gusto nyong, gusto nyong silipin, ayun, yun. Mamu Tata and Family Vlog, ayun. And then guys, hanggang sa naghilom din, nung after ma-hack yun, nakikita ko yung mga upload ng ibang nung nag-hack sa akin. So talagang nagko-comment ako doon, nagagalit ako hanggang sa dumating yung time na binlock na ako. Hanggang ngayon hindi ko na nakikita yung mga uploads nila. So siguro hindi para sa akin. Yun na lang yung iniisip ko. Hindi para sa amin. Nanghinayang lang ako sa mga sa mga uploads ko doon. And then hanggang sa lumipas ito na sa sa profile ko sa FB monetized. And then ito yung pinakamalungkot guys na gusto kong sabihin sa inyo. Titigil na ba tayo, Te? Resolved na eh. Ito yung importante na sasabihin sa inyo guys. Sorry pero nakapag-decide na po ako na itigil ko na kasi last video na ito. Last video na ito. Opo. Baka ito na po yung last na video na gagawin, i-upload ko. Masakit man sa amin, masakit sa mga anak ko. Hindi alam ni Daddy tong decision kong to. So, hindi ko alam. Alam ko marami ang maapektuhan pamilya ko kasi alam ko nakasuporta silang lahat sa akin. But, wala eh. Ako yung nahihirapan. Kumbaga, halos wala na akong tulog araw-araw. Makagawa lang ng pang-upload. Basta maraming sakripisyo. Tsaka kaya nyo yan guys. Yun lang masasabi ko. Diba, Ti? So, tama na, Ti. Okay na. So, yun lang guys. Nagpapaalam na po kami. Hindi na po namin itutuloy yung pagbablog namin. Thank you so much sa lahat ng sumuporta sa amin. Nalulungkot ka, Te? Ha? Dahil nalulungkot ka. It's a prank! Ay, nako. Syempre hindi. Ano ba? Si ate naman ngiti ng ngiti. Tumatawa kayo. Hindi, nag-i-emote ako. Emote na. Ano ba siya? Emote ko na yun. Hindi ko sabihin. Nag-i-emote ako. Nakangiti pa rin. So, hindi kunyari umiyak na ako noon. Ba siya? Bakit mo kabanding? It's a prank, guys. Siyempre, malapit na tayo sa yun. Alam niyo na. Ayun, excited. Sana hindi ito prank
ni Uncle, no? So, yun lang guys. Nagdadrama lang kami. Practice lang. Anong malay nyo naman? Ma-invite naman kami bilang artista. Di ba, Ti? Sorry sa sorry, hindi po, syempre hindi kami titigil.